Pasikatan. Magkano naman yung bag mo? 5,000. Pwe, ang mura naman ng bag mo. Wow ha? Magkano ba yung sayo? 10,000. What 10,000 yan? Eh parang napaka-cheap naman ng itsura. Ang pangit pa ng design. Kasi pangit ng may-ari. Wow ha, wag mo nga i-compare yung bag mo sa bag ko. Tong bag ko galing pang ibang bansa. In short, imported. Yung bag mo, ginawa lang sa tabi-tabi. Okay, class. Pakilabas yung pina-assignment kong pangkulay. Ma'am, okay lang ba kung 8 colors? Behold, my 16 colors of crayon. 16 colors of crayon? Wala ka bang nakikita sa desk ko? Wow! 24 colors? Mga mahihina. Gusto niyo bang itusok ko sa ilong niyo tong 36 colors ko? Eh, pinsan, tignan mo tong laruan kong truck na ipinabili ko. Ang laki! Wow! Pero wala ka dito sa laruan ko na airplane. Mas malaki kaysa dyan. Hehehehe. Hello mga pinsan. Nakikita niyo ba tong hawak ko? Wow, robot! Nagtra-transform ba yan? Oo naman, pwedeng maging sasakyan, pwedeng maging robot, walang-wala sa mga laruan nyo. Hahaha. Pero ang totoo niyan mga men, napulot ko lang talaga sa basurahan yung laruan na yon. Pinapasikat ko lang sa kanila. Hello Mare, it's been years. Kamusta ka na? Grabe, tumaba ka ha. Parang nakadami ka ng anak ah. Hindi ha, isa pa nga lang anak ko eh. Ikaw nga dyan, parang kapapanganak mo lang kahapon. Grabe ka naman. Ito nga pala anak ko, si Calculus. Matalino yan, magaling sa math, para siyang human calculator. Wow naman, pero mas matalino anak kong si Dick Mare. Magaling mag-memorize, para nga siyang human dictionary eh. Aba. Anak, pakitaan mo nga ng breakdance. Ma, di naman ako marunong mag-breakdance eh. Basta pakitaan mo. Anak, di ba marunong ka kumanta? Pakitaan mo nga ng malupitang kanta mo. Ma, hindi ako marunong kumanta. Basta kumanta ka. Sa ilalim ng puti-ilaw, sa dilaw na buwan. Alam mo ba ang trabaho ng tatay ko? Isa siyang teacher dito sa school natin. Kaya kung may gagawin kayong masama sa akin, isusumbong ko kayo. Sa akin naman, tatay ko ang principal ng school natin. Kaya pwede ko kayo isumbong ng tatay mo. Wala pala kayo eh. Ang tatay ko, siya ang mayor ng bayan natin. Ano, gusto nyo isumbong ko na kayo ngayon eh. Men, tignan mo tong muscles ko. Oh, bakit yan? Ang laki no? Yeah! Oo nga, ang laki, grabe. Hawakan mo yung biceps ko. Tignan mo kung gaano katigas. Wow, ang tigas nga. Yung sakin ang lambot lang. Hehehe, marami ka pang kakaining bigas boy. Sus, muscles lang ata pinalaki nito, hindi utak. May naalala ako nung high school days namin na sobrang tawang-tawa talaga ako. Nagpapaligsahan kami ng mga tropa ko kung sino ang may kayang maabot yung taas ng blackboard gamit ang paa. Habang nagpapasikatan kami kung gaano kataas ang naabot ng paa namin sa blackboard, dumating isang classmate namin. Ako, tingnan nyo, kaya ko yan. Pagsipa niya pataas, ay sumama yung isang paa niya sa ere. Pagka-landing niya, tumama yung puwet niya sa sahig. Tawa na lang kami ng tawa kasi siguradong masakit yun sa puwet. Meron pa yung isang naalala ko na nagpasikat kami ni Pinya. Kakatapos ng klase at uwian na that time. Malakas yung ulan at halos lahat ng estudyante nun walang mga payong. Tapos kami ni Pinya ay nagpasikat sa kanila. Naglakad kami sa malakas na ulan na akala mo hindi na babasa. Nakatawid kami sa kantin at feeling namin napaka-cool namin. Kinabukasan, hindi pumasok si Pinya. Yun pala, nilagnat siya. Ikaw, anong kwentong pasikat mo? I know ilan sa atin gusto mag-flex para magustuhan tayo ng ibang tao, lalo na si Crush. Yung iba naman nagpapasikat para hindi sila basta-basta tinatapakan ng ibang tao. At meron talaga yung mga taong gusto lang talaga magpasikat.
Pero in reality, kapag tumatanda ka na or nagiging matured na yung pag-iisip mo, marirealize mo na wala pala talagang pake ang mga ibang tao kung mayaman ka, sikat ka, or marami kang na-achieve sa buhay. Kaya opinion ko lang, do not flex to impress. Naks! I think mas okay kapag nag-flex tayo to inspire people or to motivate them to achieve their goals in life.